po, same lang po ang aking statement. I deny na meron akong tinanggap na $2 million o anumang halaga galing kay Saldico para sa ICC or for whatever purpose. So hindi po totoo yan. Hindi nangyari yan. At in fact, ICC mismo ay nagsabi na hindi yan totoo. Ngayon, pero dahil dyan, no, ako po ay magpa-file muli ng pangatlong kaso na laban sa kanila kasi lalo na yung kanina, isasama ko na pati si Marcoleta at saka si Alan Cayetano dun sa libel case na ipafile ko. Kasi hindi naman legitimate na na hearing, kaya liable din sila. Kailan niyo po planong i-file itong kasong to po? As soon as matapos nung mga lawyers namin yung complaint at gano'n eh. So kasi, ongoing na. Oo. Yeah. Ginagawa Opo. na yung complaint. Oo. Pero Senator, Yes. kanina sabi nyo nga po ay dinideny nyo na tumanggap kayo ng 2 million o kung anumang halaga yon. Pero dinideny nyo rin ba na nakipagkita kayo sa ICC sa isang hotel, if I'm not mistaken? Kung yun yung narinig ko kanina eh. Kasi nire-request ni SP Cayetano yung CCTV ng hotel na yon. Ganito po, no? Di ba palagi kong sinasabi na simula pa noong 2017, ako po ay nakikipag-ugnayan sa ICC, tumutulong ako sa pagkalap ng ebidensya, testigo, at kung ano pa, para ma-develop yung mga kaso nila, Digong, Bongo, Bato. Hindi po yan krimen. Nakikipaghalubilo, pumupunta ako sa The Hague mismo, o pag nandirito sila, ako mismo ang nakikipag-ugnayan sa kanila. Hindi po yan krimen. Nagtataka ko, the way they are presenting it, is as though I'm committing a crime. Sabi nga mismo ng Korte Suprema, may residual jurisdiction yung ICC dito sa atin. Ngayon, hindi naman sila persona non grata na bawal silang pumasok ng Pilipinas. So ano po ang bawal doon? Wala akong dinideny na pakikipaghalubilo sa mga ICC. Bilang kayo po, Senator, ay Senator noong time ni President Noynoy Aquino, if I'm not mistaken, tama po ba ang timeline ko? Senator kayo noong time na yon? Tama ba? Confirm ko po muna. Opo. Oo. Kasi na-bring up din na pag-usapan kanina yung mga extrajudicial killings o EJK. Ngayon, sabi ni Senator o SP Cayetano, nung time na yun daw, meron din naman daw mga EJK except na pinalitan daw ni Senator o then Secretary pala Laila De Lima yung definition ng ng EJK. Pwede mo ba kaming i-enlighten niyo po kami dito? Okay, ito po warning lang sa inyo. Huwag kayong magpapaniwala kay Senator Cayetano kasi sa 10 sinabi niyan, 11 ang kasinungalingan. Okay, ganito. Kung meron man, kung sinasabi ng totoo na yun, anong ginawa niya? Ba't hindi niya final sa ICC? Kasi alam pala niya, senador siya, dapat ipaglaban niya yung mga nangamatay nun. Dapat ginawa niya. Diba? Member tayo nun eh. So, makikita mo to mga palusot niya alam nyo, yung panahon ni Duterte, tayo lahat, mulat na mulat tayo. Yung sa patayan na yun, araw-araw. Hindi na tayo pwedeng bulahin na pagkaparehas ng panahon ni Pinoy at panahon ni Digong. Ang laki nung kaibahan. At siya mismo, nagdedepensa siya nun. Dinidepensahan niya yung mga patayan nun. Kaya, huwag kayong magpapaniwala kay Senator at ex-Senate President Cayetano. Sa inyo pong experience sa pagka-senador, alam naman natin lahat kung ano nangyari kahapon na itong 12 senators nga or Win Gatchalian block ay for them, acting Senate President si Senator Win Gatchalian ngayon. Ang sabi ni Senator Erwin Tulfo ay they unseated o tinanggal sa pwesto si SP Cayetano pero hindi pa sila nag-elect ng Senate President dahil nga wala yung 13 na number na kailangan, 13 votes. Your opinion po on this? Okay, ito po, sinubaybayan ko mismo yung buong proceeding nila at ang basihan nila kung bakit sila nagsimula ng session kahapon ay dahil yung precedents
na yung 12 can be a quorum. Depende yan sa kung sino yung available na mga senador. So, doon sa Abilino case ng ruling na Supreme Court, sinasabi na pagka yung senador na absent ay beyond the reach ng coercive power ng Senado, meaning hindi nyo pwede masundo at mapa-attend. So in this case, si Jinggoy at si Bato na nagtatago. So 22 lang ang total. So 12 constitutes a majority. Dinawaran niya nung senador pa ako, nung si Senator Drilon ang Senate President. Yaan sila Cayetano, senador na sila nun. They did not question the legality of 12 senators constituting a quorum. O ngayon, nung na-establish na yon, na legal yon, kahit nag-move ang isang senador, in this case, ginawa ni Senator Soto, nag-move siya to declare all elected positions vacant, simple majority lang yon. Walang nag-oppose, so it was adopted. Therefore, tanggal na kagad sina Alan Cayetano as Senate President, Pia Cayetano as Blue Ribbon Committee Chairman. Walang kaduda-duda yon. It was a simple majority. After nun, ngayon, ang nakalagay kasi sa Constitution, ang Senate President, kailangan mong maboto ng majority of all members, including yung mga beyond the reach. So yun ang 13 yung Senate President. Pero nakalagay doon, discretion ng Senado, yung proseso ng pag-elect ng other officers. Kaya yun yung maliwanag doon. Yeah. Na in this case, na-elect nila as Senate President pro tempore si Senator Sherwin Gatchalian, at dahil bakante na yung Senate President, acting Senate President siya. Okay. So ang follow-up ko lang doon, Senator Trillanes, ay tulad nung natanong namin kagabi kay Senator Drilon, former Senate SP Drilon, saka former SP Coco Pimentel, parang si Senator Coco, sinabi niya na parang chill muna, na wag na munang ituloy yung mga hearing, lalo yung ngayon at saka yung sa Lunes, dahil nga parang may mga question pa doon. Kayo ba'y nag-a-agree doon? Opo, nag-agree ako dun sa panawagan nila. Pero knowing si Cayetano, classic yan, hindi yan basta-basta bumibitaw sa poder. Ginawa niya na yan ng speaker siya ng House of Representatives. Nung tapos na yung termino niya at kailangan niya nang ibigay kay Congressman Lord Velasco based on their term sharing agreement, gumawa ng kung ano-anong gimmick, pinandado yung House of Representatives at kung ano-anong mga ginawa para lang hindi niya ma-turn over. Ganon din niya ngayon. Hindi niya matanggap na tanggal na siya sa pwesto. So parang in denial phase pa siya ngayon. Kaya but kinalaunan, na-legitimize na-recognize na ng Malacanang, na-recognize na ng House of Representatives yung Sherwin Gatchalian Senate presidency. So ngayon, kung gusto niyang i-questionin, di doon siya pumunta sa Supreme Court, antayin niya yung ruling, pero ang de facto Senate President right now is si Senator Gatchalian. Pero bakit din po kayo agree na dapat hindi rin matuloy sa Monday yung Blue Ribbon Committee hearing na pinaplano nung Senator Win Gatchalian block? Sa akin, actually, call nila yan. Ang sinasabi ko rito, ang illegitimate kasi, sina Cayetano. Sila yung mag-chill kasi wala na sila sa proseso. Ngayon yung ibang committee na legitimate, kung may talagang imbestigahan sila, di-imbestigahan nila. Ganun lang po yun. Naku, before ako mag-move on sa ibang topic, Senator Trillanes, kunin ko na lang din yung isa sa mga medyo quotable quote kanina sa press ko ni Senator Cayetano. Yung before the Blue Ribbon Committee na kanilang isinagawa kanina ng grupo niya, sinabi daw niya sa kanyang ate na si Senadora Pia na parang dinasal daw niya, o tama ba? O parang sana daw ay meron na daw 13 yung kabila para daw matapos na ang lahat. So ganun po yung tono nung kanyang pahayag sa media kanina. Reaction lang. Alam nyo,
yung sinasabi, di ba, tulak ng bibig, tabig ng dibdib. Sinasabi niya yan, pero pag nakakuha ng 13, kung sakali nakakuha nun, gagawa ng ibang gimmick rin yan. Di ba? Data mo, gumawa nga siya ng script yung putukan sa Senado. Alam niyo, grabe yung ginawa na yun. First time yun. Pumuputok sa pader yung mga sergeant at arms at his behest, no? It's never been done. Ganun itong taong ito. Pero, yan siya, he uses Bible verses, pati legal jargon, para ibalutan niya ng parang totoo yung isang kasinungalingan. Yan ang classic Cayetano. Alam nyo, I've observed him all these years. Kung hindi ka guarded, malilin lang ka rito. Okay. Alam mo si Senator Trillanes, Chiki, marami naririnig yan sa kanilang kampo. Meron ba kayong naririnig? Baka meron na kayong kilalang ika-13th na natawid. Marami nagtatanong Oh, kasi may tumawid na kahapon, di ba? Si Senator Cheese. Yung mga efforts nandiyan dyan, ito lang po, obvious. Alam nyo na nawala na siya ng hawak nung majority niya, si Cayetano, nung hindi na siya nagpapapasok. Nung sinabihan niya na wag na tayo magpapapasok, kasi alam niya nang nawala na siya ng control. Di ba? Kasi kung talagang comprehensive ang buo pa sila, pwede sila kumaga, stand toe-to-toe with the other bloc. So nawala na. Alam na nila, hindi na sila kinakausap ni Senator Cheese as early as weekend. Yeah. Ngayon may isa pang making himself scarce pero nakikipag-areglo pa kung ano yung mga concession. So, tahimik nga daw. Tahimik daw yan lately. Oh, yes. So alam po yan alam rin niya ng mga Senate media kung sino yon. Yeah. Pero meron pa. Believe me, kasi at this point in time, bakit ka naman wala naman nila yan Oo. Wala kayong mapapala dyan. There is no leverage. Kaya, alam nyo, the way they concocted yung kanilang mga narratives, tapos itong gimmick nila kanina, alam mong they're pushing the envelope. Mukhang destabilization na ito. Yun ang angulo na titignan mo, biglang may flash rally, may panawagan, tapos ito, may mga ugong-ugong na mga retirees na nagsusubok mag-recruit sa AFP. Yeah. Buti na lang, hindi naman kumakagat pa yung mga active officers. So tingin nyo, Senator Trillanes, lagpas 13? Alam nyo, until actually lumipat na, you cannot hold your breath. Kasi yan mga yan, nagbabago isip po niyan. Okay. So ito na lang po talakay niyo na yung distab effort merong inilabas si Congressman Pulong. Yes. Na statement kanina ito yung naka-dedicate sa mga miyembro ng armed forces. Ang sabi niya, tama pa ba ang inyo nakikita ngayon o kailangan nyo na ba ng glasses para mas malinaw ninyo makita kung ano nangyayari sa ating gobyerno? Or ganyan na ba kalakas ang liwanag na dulot ng mga maleta na napapapikit na ang iba? Kung ganoon, saludo ako sa mga sundalo at opisyal na patuloy na naging faithful sa truth at sa konstitusyon. The country is watching, history is watching, pati ang mga mamamayan na nag-aantay na makita kung sino talaga ang titindig for truth and justice. Oo, hindi po verbatim yan na Senator pero translated yan dahil Bisaya most of the post. Parang nag-zero in na po siya doon sa mga member ng armed forces. Tulad na sinabi niya, yung mga retirees din kanina ay mukhang parang may mga rin sila doon, pagligaw. Alam nyo, dyan yung makikita na talagang on cue, Kaya hindi yan nangyayari at random. Ready sila sa kanilang mga galaw. Kaya yan, alam mo, it again, confirms na parte ito lahat ng isang destabilization plot. Nananawagan sila. Pero itong si Pulong, bago ka magsalita, hindi mo pa nga pinapaliwanag yung mga milyones na tinanggap mo sa isang drug lord. Tapos yung kasong pagpasok nila ng 6.4 billion pesos sa book, customs, sila yun
Di ba? Kung makasalita itong mga to para maayos eh. Ginulong-gulong nga nila yung bansa. At ito ngayon, no, mga alagad nila yan, yung mga grupo nila Cayetano. Ganyan ang epekto ni Duterte. Kaya nagbinalahura na ang mga institusyon natin. Okay. Nako, magpapasalamat na muna tayo kay Senator Trillanes. Thank you sa inyong muling pagbalik sa aming programa, Senator. Sa ulitin po ulit. Maraming salamat po. Maraming salamat.